What's up mga idol? Pinakaabangan nating mga bagong scooter parating ngayon sa atin sa Pilipinas. Year 2023 mga idols. Ang hinahanap natin siyempre kailangan moderno, bagong design, at of course, swak na swak sa ating paggagamitan. Yan po yung mga criteria natin. At siyempre pa, kung tayo naman po ay may budget, gusto rin natin na super modern at talagang premium yung mga components na nakalagay dyan. At of course, kung meron naman tayong hinahanap na scooter, gusto natin hindi lang pang city ride, pwede rin pang off-road. So yan po mga idols yung mga basehan natin kung tayo po ay bibili ng bagong scooter this year 2023. Mga idols, itong pinagsama-sama kong video ay para sa inyo, para makita po ninyo ang mga specs nito plus yung mga features na rin. At syempre, kung darating ba ito sa Pilipinas, well, abangan po natin yan. At mga idol, siyempre, kailangan ngayon tumutok sa ating yung ating FB page. Mga idol, unahin na po natin bagong-bagong Yamaha X-Max 300. Kita naman po ninyo yung kanyang bagong design. At siyempre pa, napakadami pong bagong features at bagong specs nito. Tingnan naman po ninyo yung itsura na, no? Mas pinastig pa at talagang mas aggressive pa lalo yung kanyang muka. At siyempre, hindi lang yan, napaka-moderno rin ng mga bagong features nito. Gaya po ng headlight niya, no? X-Design, aba, napakalupit. Ang tawag ng Yamaha dyan ay Radical X-Shaped Headlight. Napakaganda at talagang very aggressive itong kanyang bagong design na to. Yung kanyang taillight sa likuran, aba, mas binago din at mas magandang tignan ngayon. And for this year 2023, asahan na po natin at abangan na po natin itong bagong Yamaha X-Max 300 dito sa Pilipinas. Meron na rin siyang Yamaha Connect kung saan may kukonekta po natin ang ating smartphone via Bluetooth sa ating motor. At ito po the best dito, meron na rin po siyang bagong TFT meter panel. Ang sukat niyan 4.2 inch ang kanyang full color TFT na yan. Napakaganda mga idols, napakamoderno. At hindi lang yan mga idols, meron na rin po siyang onboard navigation system via Garmin. Siyempre pa, pag meron tayong ganyan, lalo na kung long touring tayo at malayo ang ating destination, aba perfect yan na makakatulong sa atin yan para makita yung ating pupuntahan. Sabi ko nga sa inyo, itong ating TFT infotainment display na yan, aba napaka-visible yan, especially sa gabi. At isa pang damas dito, itong ating bagong X-Max 300 mga idol, meron pa rin po yung Euro 5 engine. Ganun katindi ito mga idol. So mas maganda po ang ating compliant para sa environment. At ang the best pa rito, yung ating Maxi riding style, talagang komportable tayo pag tayo po ay nag-rides dito. Yan po yung mga idols, yung mga bago natin para sa ating X-Max 300. Of course, yung kanyang ABS system, nandiyan pa rin yan. Dual channel po, anti-lock braking system, at equipped din po ito ng traction control para po sa mas maganda pa nating safety features. Yan po yung the best dito sa ating X-Max 300. Yung ating handlebars, adjustable din yan. At yung ating windshield, adjustable din. Of course, equipped din po ito ng electric power socket para sa ating smartphone. Kung tayo po ay malayo na yung pupuntahan, pwede natin i-charge. At yung ating very large underseat compartment. Aba, kasya pong dalawang helmet dyan. Pwede nating ilagay. Napakadami nating madadalang mga gamit. Meron na rin yung LED light sa loob para kita natin ang kahit gabi pa. Yung ating fuel tank, 13 liters po ang capacity nito. At syempre, matipid din po sa gasolina ang ating X-Max 300. For sure, i-release na rin po ito this year 2023 sa atin sa Pilipinas. At of course, SYM new scooter. Yan po ang Jet X 150. Napakaganda din po nitong model na to. At yan po, sikat din sa bansang Thailand. Yan pong drone 150 scooter na to. Well, collaboration po ito ng GPX via SYM. Siyempre pa, ang distributor niyan sa Pilipinas, ang Mitsubishi Philippines. Magandang additional to para sa ating 150cc segment ng mga scooter sa Pilipinas. Of course, ang mga features nito, LED yung mga ilaw nito, naka-keyless system din ito. At of course, yung kanyang wide handlebar, aba, napakaganda ng riding position natin dyan. Meron din siyang compartment kung saan pwede natin ilagay yung mga gamit natin. At yung ating meter panel, yan po ay fully digital. Ang kaganda dito mga idols, ito po ay 149.6cc displacement. Single overhead camshaft, 2 valves lang po ito with a maximum power of 12.3 HP. Yung ating bigat ng scooter na to ay 140 kilograms. At ito po ay liquid cooling na rin with a fuel injection. Fuel tank capacity 7.5 liters at ang kanyang fuel consumption 42 km per liter. Matipid po sa gasolina ito at talaga napakaganda niyan.
At ang the best dito mga idols, yung kanyang seat height 780mm. Pwede rin po sa mga average Filipino rider. And sana po ay meron tong equipped na ABS or anti-lock braking system para mas solid po itong ating scooter na to. Of course, SYM, mas mura at mas affordable ang magiging presyuhan po nitong ating bagong scooter, Jet X150. Very soon na po ito. Hopefully, this first quarter of this year ay makita na natin to sa kalsada natin sa Pilipinas. Yan po mga idols, ang pinaka-inaabangan din natin na scooter dahil long time na rin po natin itong nakita sa ibang bansa. Hopefully, ito na nga, nilabas na po ng SYM Philippines ang ating bagong scooter na to na 150cc category. Mga idols, SYM JetX 150 po. Of course, kung gusto naman po natin ng scooter na super premium at sophisticated plus talagang yung kanyang mga components ay mamahalin at yung kanyang design napakaganda at napaka-aggressive. Of course, yan po ang Italjet, bagong scooter po nila, kalulunch lang sa EICMA 2022. Yan po ang Dragster GP500. Well mga idols, panlaban to para sa mga maxi scooter on that 500cc segment at tingnan naman po ninyo ang pagkakagawa nito, talagang very detailed at yung kanyang headlight napaka-aggressive. For sure mga idols, pag ito po ang nilabas sa atin sa Pilipinas this year 2023, mapapawaw na lang po tayo. Kita niyo yung kanyang handlebar, grabe talagang super moderno at super ganda. At yung kanyang mga components na nilagay dyan, especially yung mga brand na nilagay nila, suspension, yung kanyang brake, ay talaga naman pong very premium. Ito po ay equipped din ng dual channel ABS at naka-Brembo calipers. Ganun kastig to mga idol. Plus sa mga tires na ginamit nila dito, syempre premium din, naka-Pirelli Corsa pa yan. Yan po yung mga the best dito sa ating bagong Italjet JP Dragster na to. Talagang masasabi natin, ahead na ahead to sa ibang mga scooter. Actually, mapapansin natin, meron siyang chain at meron din siyang 6-speed manual gearbox. At masasabi natin, mas more on motorcycle type to. Pero ito po ay scooter na ginawa ng Italjet. Lahat ng mga parts niyan, especially yung kanyang frame, kita naman po nyo, naked type yan at kitang-kita nyo yung itsura niya lahat. Napakaganda at very sophisticated. Mga idols, ito po ay ating abangan. Hopefully nga po ay ito ay i-release din sa Pilipinas. Ang distributor niyan ay same company po ng Ducati Philippines. Kaya talagang napaka-premium at mamahalin po ito. Ang in-expect po natin magiging presyo nito, baka nasa 600k to or 700k. Depende pa po sa Italjet Philippines. And next upcoming model natin, this year 2023, kaka-launch din po ito sa European Motor Show. Yan po ang Fuso XP400. Ito namang scooter na to ay Adventure Touring Bike. Yan po yung kabes dito. Yan po ay 400cc. Meaning po niyan, pwede po nating ipasok sa tollway, sa ating expressway, which is the best mga idol dahil wala pa po tayo masyadong ganitong klaseng segment sa Pilipinas. Of course, made in France ito at napaka-sophisticated po ng pagkakagawa nito. Kita naman po niyo yung pagkakaporma niya, yung kanyang design, yung kanyang looks, at yung kanyang style. Napakaganda. Yung kanyang meter dashboard, yung kanyang panel, naka full color TFT dashboard din ito. Aba, napaka-moderno mga idols. At syempre pa, dahil sophisticated yung mga nilagay nilang components dito, makikita natin LED lights din at very aggressive yung design ng kanyang ilaw. Yung kanyang front suspension, naka-USD rin yan, upside down forks. Ibig sabihin, napakaganda at komportable din sa atin. And equipped din po ito ng navigation system. Pag tayo po ay nagtuturing, malayong pupuntahan natin, maganda po na meron tayong ganitong mga system kung saan makikita natin yung ating location at saan tayo pupunta. Ganun kastik tong ating inaabangan na bagong adventure scooter bike na talaga naman po napaka-forma. First, yung ating presyo dito, medyo asahan natin na medyo mahal po ito. Mga nasa 500k to or even mas pricey pa. Pero siyempre pa, sa mga idols natin na meron namang budget, kayang-kaya nyo yan. So mga idols, ito pong brand na to ay distributed by Motostrada. So makikita natin, gaya po ng Fuso scooter na bagong labas din sa atin, yung Django 150. Retro style naman yung kanyang pormahan doon. So ito, iabangan natin, bagong-bagong XP400 from Fuso Motorcycle. Asahan na po natin tong France-made na to, napaka-sophisticated niyan. And of course, from this year 2023,
Just recently launched lang po sa bansang Taiwan. Ito naman pong Ogre 155. Ito pong makina nito ay parang pareho din sa NMAX 155. Ang difference po nito, meron siyang mga bagong modern technology na ginawa nila. Gaya po yan sa ilaw nila, meron niyang leaning system kung saan pag tayo ay nasa cornering, magkakaroon pa tayo ng mas malawak na ilaw at makikita natin yung mga lugar na hindi natin napapansin at mapiprevent natin na maaksidente tayo. Siyempre, added safety features to. At isa pang new technology nilang nilagay dito sa scooter na to, ito nga pong ilaw natin. Pwede natin i-select from white to yellow. Depende po sa situation, environment, at sa weather. So of course, itong ating bagong scooter na to, meron itong Yamaha Connect. At ang the best dito, yung kanyang meter panel, naka-TFT na rin. So dyan po lamang masasabi natin, napaka-modern po ng bagong scooter na to. Meron din siyang keyless system, at equipped din po ito ng USB socket charger para hindi tayo nalulobat sa ating cellphone. Which is, ang ganda niyan para sa ating mga new scooter na mga paparating ngayon sa Pilipinas. Of course, inaabangan din po natin itong scooter na to from Yamaha Lexi 125. The sexiest at small version ng NMAX. Well, napakatagal na rin ito sa market sa bansang Indonesia. At ito sana yung magiging magandang model na dadalhin ng Yamaha Motors Philippines sa atin sa Pilipinas. Kasi kayang-kaya nitong tapatan ang nangunguna dyan sa 125cc segment. Nagkaya po sa Honda na Click 125. Bakit po? Nasabi yan, ang mga specs and features ito ay talagang napaka-moderno rin. Fully digital din yung kanyang instrument panel. Merong sub-tank yung kanyang suspension. Malaki din po yung kanyang compartment. Meron din siyang middle flat footboard. Mas marami tayong may lalagay na gamit dyan. At of course, ang the best dito yung kanyang engine. Yan po ay 125cc Blue Core engine. Liquid cooling din po ito. Fuel injection. At syempre pa, CVT transmission. Ito pong Lexi 125 na to, napaka-moderno rin. At yung kanyang headlight, ang gandang tignan. At talagang very visible din po yung kanyang ilaw dahil LED po ang mga nilagay ng Yamaha dito. Kaya masasabi nating panalo to, meron din siyang smart keyless system para sa 125cc segment. At of course, meron din siyang electric socket charger para sa ating cellphone. At meron itong equipped na Yamaha Connect, which is lahat na po ng hinahanap natin para sa ating scooter ay nandito na po mga idols. Meron din siyang stop and start system para mas matipid po yung ating fuel consumption. At of course, very relaxed din po yung ating riding. Super sulit po pag ito po ang naging scooter sa Pilipinas.